Pero ngayong umaga pag-uusapan natin dahil alam naman natin na nakakalungkot nga ang nangyaring aksidente kahapon sa Skyway. At ngayong umaga makakasama natin si Sir Orlando Marquez, ang isang inventor at ang president ng Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas. At dahil makikwentuhan niya tayo kung ano yung mga posibleng solusyon na para hindi na nga maulit yung mga ganitong mga pangyari. Magandang umaga sa inyo, Carly. Good morning, Sandro. Good morning, Carla. Good morning sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, at saka ibang bansa. Magandang umaga po sa inyo lahat. Orly, siguro simulan natin na dahil nga sa nangyari, ano po ang inyong kumbaga reaksyon dito sa nangyaring aksidente nga sa Skyway? Unang-una kasi ang ating implementasyon kasi ng batas, yung ngipin ng implementasyon, dapat kasi meron tayong consistent na implementasyon at meron tayong guidelines dahil nga nakakahiya dahil ang hawak natin na lisensya ay professional driver's license, di ba? So ito bang pagka-professional natin, mayroon bang sapat na kaalaman itong mga driver, di ba? So ganun din sana ho yung ating mga pedestrian lahat. So ito ngayon yung nangyari na kaulos-unos kahapon na biruin mo yung tao, papasok na lang ng trabaho. Alam na may inaasahan yung pamilya, yung pala. Mamamatay lang sa ganong klaseng aksidente, hindi malaman kung anong pagkamatay. Kaya nangyayaring ganito, ang ating isinusulong na matagal na naming hinihiling sa ating gobyerno ay maipatupad at maitayo yung tinatawag na Driving Academy sa bansang Pilipinas. Dahil itong Driving Academy, dito magsisimula na hubugin yung kaalaman ng mga mag-a-apply na kukuha ng lisensya. Dahil dito, ay dapat lang na makasunod tayo ng batas at may ipin dapat ng batas. Dahil ang tanungan ko dito, Sandro, lagi kong tinatanong sa sarili ko, bakit ang ating mga kababayang Pilipino pumunta sa ibang bansa ay nakakasunod dun sa batas na 6 na buwan sa Singapore bago makakuha ng driver's license kahit na siya ay professional driver's license holder na siya sa Pilipinas. Dadaan pa rin siya sa training doon. Bakit dito sa ating bansa, mayroon naman tayong batas, pero bakit hindi ma-implement? Kaya napakasakit man sabihin ito ng katotohanan, mga kababayan, inuulit-ulit ko na sasabihin po, magalit na kayo, o hindi naman kayo magalit, at Merry Christmas and Happy New Year, ay sana po sundin natin po ang batas, huwag nating gawing gatas. Totoo yan, hindi lang naman sa implementation. Siyempre tayo rin yung sarili rin natin. I guess meron rin, we can't deny it. Meron tayong mentality na parang tayo lahat parang feeling natin gawin kahit ano. Hindi talaga pwede yan. Yan lang ang problema kasi ako, the way I see it. Meron tayong loss sa road, kumbaga. Pero nangyayari parang sa experience, parang anarchy Kumbaga, linya mo yan, talagang agawin mo, mangiipit ka. Sinasabi ko nga dito, parang diagonal mag-drive yung mga yun talaga. Hindi mo malaman kung saan parang obstacle. Makikita mo, may bilang tumitigil sa gitna ng kalye, magbababa ng pasahero, kukuha ng pasahero, tapos parang anarchy talaga Kumbaga, ano na nangyari sa laws na ginawa ng gobyerno? Bakit hindi natin ito sinusunod? At ang importante dyan ay alam ba natin kung ano yung mga tamang laws na ito? Kaya ngayon sinire-recommend ni Ka Orly. So ano po ba yung difference? Kasi ngayon merong ilang mga private companies na nagtuturo. So ito po parang for professional drivers po ba to? Or kahit yung mga private vehicles? Itong mga private companies na nagtuturo ng driving, dito naman po sa kanila kasi yung mga parang umpisa lang yung basic na kaalaman, yun yung itinuturo ng mga driving school. Pero dito may agreement na po ang mga public transport organization sa TESDA at ito ay tripartite dito sa LTFRB and LTO na kailangan pagka ikaw ay dadaan na magiging public transport, ito pa inuna ng bus, na kailangan dumaan ka muna sa training ng TESDA dahil ngayong training certificate na ibibigay sa iyo ng TESDA, ito yung nagpapakilala na ikaw ay tapos na ng seminar mo at kaalaman mo na hindi mo dapat yan baliwalain pag ikaw ay nagmamaneho. Dahil unang-una dito, Mama Carla, Sandro, yung road courtesy natin kasi nawawala, di ba? So yung mga traffic regulation nawawala. Una, ay ang dapat gawin ng isang driver, kailangan i-check niya muna yung tamang maintenance ng sasakyan. Meron ka bang brake fluid, di ba? Meron ka bang ilaw, meron ka bang placer, meron ka bang tubig, tama ba yung langis mo? So dapat ito po ay matutunan ng ating mga driver na hindi lang yung
bukas makalawa, marunong na atras abante. Pag pumunta sa LTO, may dala-dala siyang 1,000. Bukas makalawa, meron na siyang lisensya. So ito po ay hindi ako sang-ayon na kailangan idaan natin sa tamang pag-aaral, sa tamang edukasyon dahil dito po ay nakasalalay ang buhay ng ating mga pasahero na diyan tayo nabubuhay. Kaya dito, biruin mo, Sandro, experience lang sa kalsada. Biruin mo, magsasalubong yung dalawang jeep. Magpapalitan ng barya sa gitna ng kalsada. Tatakbo sa gabi, walang ilaw. Yan ang problema. Doon ako inis na, kumbaga, syempre gabi, tapos wala silang ilaw, tapos biglang magugulat ka ng jeep. Tapos madalas sila pa yung galit. Parang bakit kayo magagalit kung kumbaga hindi kayo nakikita? At hindi ba nila iniisip yung safety nila? At syempre ng mga pasahero nila, being professional drivers na nabanggit nga ni Sir kanina. Kumbaga, professional kayo. So, yun yung hanap buhay mo. At kailangan i-take into account mo yung mga buhay na hawak mo. Kumbaga, hindi mo hawak yung buhay literally, pero in a way, hawak mo kasi kumbaga, nakadepende sa pagmamaneho mo. Kung baka kung ma-aksidente kayo, ikaw yung malalagot dyan eh. Pero at the same time, hindi lang naman natin ito nakikita sa mga professional drivers. Nakikita rin natin to sa private vehicles. Yes, so talagang medyo, it's a wake-up call for all of us eh. So, alam niyo mga Sandro, lagi na lang wake-up call na pag nag-usap tayo dito sa ating mga dyaryo, radyo, telebisyon. So dito na pag-uusapan kasi pag mayroon nangyaring aksidente. Okay. Pero pagka walang nangyaring aksidente, tapos na naman. Okay. Ito, Ka-Orly, pag-usapan natin kasi, Carla, may pinakita sa atin si Ka-Orly kanina, yung daan tungo sa ligtas at epektibong sistema para sa mga pampublikong transportasyon. Kasi alam naman natin, kumbaga, hindi organized eh. So ito, parang may nire-recommend si Ka-Orly na, kumbaga, steps ba ito or mga points na kailangan maintindihan at malaman ng mga public transport? Itong ginawa natin ito sa Sandro, ito po ay pointers na para malaman na kami mismo ang gumawa nito at isinadmit ko ito sa LTFRB na ito po ay pinareceive natin. Sa DOTC, nagbigay na rin tayo. Lahat, pati yung modernization program, road courtesy, educational program, dahil ako, Sandro, Carla, ang nangingibabaw sa akin lagi ay edukasyon. Dahil pagka binigyan mo ang isang lisensya ng isang tao, dahil ito po mga kababayan, tandaan po, ang lisensya po ay pinahiram lang ito ng gobyerno sa atin. Hindi po ito titulo ng lupa. Lisensya po ito, meaning ipinahiram na tayo po ay mag-aral at kailangan sumunod sa batas dahil anytime na hindi ka makasunod sa batas, pwedeng bawiin ang gobyerno. Kaso nga ang problema ka, Sandro, itong mga illegal terminal na lang sa kalsada, itong mga kulurum na ito, kung sana ang gobyerno natin ay magbigay ng mahigpit na memorandum circular na pag ikaw ay hindi mo nasunod, ikaw ang station commander ng isang presinto, yung lahat ng terminal ng kulurum na ito, pag hindi mo kayang tanggalin, ikaw ang tatanggalin ko. Sana may ipin ang batas. Kaso hindi. Itong terminal ng kulurum na ito, itong legal terminal na ito, pinagkakakitaan pa nitong mga tiwaling, mga traffic and law enforcement. Kaya ito po ay masakit na kailangan sana pakiusap po sa ating mga nasasakupan na transport sector na sana tayo po yung manguna na sumunod ng batas para sa ganun po yung pong ating lipunan ng ating bansa na dapat tayo po ay magmalasakit dahil nga ang sabi ko lagi, bakit pag nandun kayo sa ibang bansa, nandun kayo sa Subic, nakakasunod kayo ng batas, bakit sa sarili natin bansa hindi kayo makakasunod ng batas at ang ginagawa nyo both sides? Yung driver naglalagay, so ginagawa niyong gatas. Yun namang enforcement, ginagawa rin niyang gatas. Gatasan kayo parehas, di ba? So ito po, mga kababayan, panawagan. Tulungan natin ang ating bansa. Tulungan natin ang ating Pangulo. Sana po ay magtulungan na tayo. Panahon na po para tayo bumangon. Correct. Alam mo, sa totoo lang, galit tayo sa korupsyon, pero tama yung sinasabi ni Sir. Parang kung ginagawa natin yun, yung sinasabi natin, huwag na tayo hulihin, bibigay tayo. Nagko-contribute kayo to corruption. So talagang dapat, maging disiplinado tayo, lalong-lalo na sa daan. Dahil ngayon nga, hindi lang ikaw yung madadamay dito makakadamay ka pa ng iba. So, well, nakakatawa rin na minention nga kumbaga ni Ka-Orly kanina na parang pag nasa ibang bansa tayo, kaya natin mag-adapt sa traffic rules nila. Actually, di na tayo lalayo sa Subic pa lang. Alam natin na kung gaano ka-strict dyan at marami akong kilala na kumbaga, hindi ko alam kung
isip nila yung tamang road rules or hindi nila alam kumbaga yung first to stop, first to go, yung mga ganyang bagay na yung kumbaga napaka mabusisi sila diyan na parang pag nagkamali ka talagang huhulihin ka nila at hindi pwede yung papag-isapan ng boss, sorry, hindi ko alam. Kasi kumbaga given na yan, dapat alam mo yan, parang binigyan ka ng lisensya, dapat yung mga bagay na yan, kumbaga basic knowledge na yan for you. So, sir, aside from yun nga, yung driving school, Yes. Ito, isa sa mga points na gustong pag-usapan ni Ka-Orly, number 5, Carla, tinan mo kung ano yung... Okay, so babasa. Talagang gano'n. Pag obsolete sa mga sasakyang na hindi roadworthy. So paano po ba natin masasabi na hindi roadworthy ang isang sasakyan? At yung nangyari ba kahapon, masasabi po natin ito? Alam mo, Ma'am Carla, unang-una kasi yung educational na program para sa pagkuha ng lisensya, dapat may patupad. Pangalawa, yung roadworthiness naman na sinasabi, ay ito po yung katuwiran na ilos break aksidente. Kaso nga, kung sana ay ikaw maingat at nag-check up ng sasakyan, nakita mo kung ano yung problema ng sasakyan mo. So, ang masakit dito, nag-i-implement ng ating gobyerno ng phase out, di ba? Naalisin na po yung mga bulok. Hindi natin miniminos yung ating mga kababayan na bulok ang kanilang sasakyan, kundi ito ay binababala natin dahil sila rin ay pag tayo po ay hindi mag-ayos ng sasakyan. So, ang masakit dito kasi sinasabi ko, Sandro, yung inobsolete mo na luma, na bulok na sinasabi, pinalitan mo ng brand new. Kaso nga, rinitokin ng konti, ibibenta at patatakbuhin ulit sa kalsada. So, nasaan yung tinanggal mo na magkakaroon ng problema? So ito po ay mga dapat lang natin siguro pag-aralan ng mabuti at yung pagbabalangkas natin ng educational system na ini-implement natin sa batas. Matagal na po ito. Na yung sistema, yung mga traffic rules and regulation, ipabasa mo minsan yung isang mga traffic signs. Ipabasa mo doon sa mga driver, hindi niya naintindihan. So ang kanyang hawak na lisensya, Sandro, professional driver's license holder. So ito po yung napakasakit na minsan, tanggap na lang ba natin na pinagtatawanan na tayo? Na ultimo nga yung ating sinasabi, yung safe side door na ininsulto tayo sa international conference ng transport, na ang ating public transport, hindi natin nakikita kung nasaan yung safe side door. Ang alam daw natin ay yung suicide door. Alam niyo yung suicide door, nakaka-insulto dahil nga yung jeep natin, kaugalian na sinasabi natin, pero mali. Ang pintuan na nasa puwit, hindi tama yon. Ang pintuan ng passport, kailangan nasa side. Ang tanong ko sa gobyerno, nai-implement ba ito? May batas ba talaga tayo na sinusunod? Sinasabi nila, world competition. Pero yung ating mismong sariling sasakyan na gawa natin, hindi natin maituwid ng tama. Okay. Ito siguro, Ka-Orly, baka meron na lang tayong huling mensahe para sa ating mga manonood ngayong umaga para maipaintindi ang importansya ng edukasyon at syempre para sa mga public transport drivers ang kanilang responsibilidad bilang mga professionals. Alam mo, Sandro, maraming salamat sa ating dito sa Good Morning Boss. At sana po tulungan natin ang ating gobyerno dahil po yung mga batas na dapat natin sundin at dapat i-implement ng ating gobyerno, sana po ay magtulungan tayo, sumunod tayo sa ating gobyerno ng batas na tama na ipinapatupad para po sa ganun po ay hindi po tayo maperwisyo na sakalang tayo makaalala na ang pagbabago na sinasabi natin, nasa atin lahat mga kababayan ang pagbabago ng ating bansa. Hindi lang nasa gobyerno, nasa taong bayan ang ating pagbabago. Merry Christmas and a Happy New Year. At salamat po. At ang aking laging huling sinasabi, walang ibang babangon sa bansang Pilipinas kundi tayong mga Pilipino. Okay, maraming salamat po. That was Orlando Marquez, ang inventor at president ng transportasyon at operator sa Pilipinas. Maraming salamat po.